Sabi nila, dalawa daw ang uri ng tao sa mundo. Lalo na kapag nasasaktan o kapag nagkakaroon ng matinding problema. Yung una, yung nalulugmok sa problema. Yung nalunod sa sakit at hindi na nakaahon pa at tuluyan ng bumigay. Yung pangalawa naman, yung nalunod nga pero lumangoy. Lumangoy ng lumangoy hanggang sa makaahon at makapunta sa dalampasigan at nagkaroon ng panibagong buhay. Alin ka ba sa dalawang yun kapag merong malaking pagsubok na darating sa buhay mo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman si Mama Mia and yes! Meron tayong upload for today. Pero hindi gaya yesterday na bagong story. Ngayon po, meron tayong isang old story na ibabalik natin dito na para sa mga bago nating listeners o kung gusto mong makinig pa rin, why not Coconut? Pakinggan mo baka hindi mo pa napakinggan ito dahil masyadong matagal na ito. 1 year, mahigit. Almost 2 years na itong na-upload. So, medyo matagal-tagal na. Kaya eto, pakinggan niyo ang ating itatampok na kwento ulit sa inyo for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Dalawang bagay raw ang makakapagturo ng mga mahahalagang leksyon sa buhay. Labis na karungkutan dahil sa heartbreak at labis na kagutuman. Kung ganun ba, ibig sabihin ba noon natutunan ko na lahat ng kailangan ko sa buhay? Kasi naranasan ko na ang mga bagay na ito. Hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Nawa po ang kwento kong ito ay makapagbigay ng inspirasyon, aral at paghuhugutan ng lakas ng inyong iba pang mga suking tagapakinig katulad ko. Mama Mia, mula po nung napakinggan kita ay inisip ko na po palagi kung papaano ko ba isi-share ang sariling kwento ng buhay ko. Ayoko kasi na may magalit sa akin, Mama Mia. Ayoko na may magtampo sa akin. Kaya lang naisip ko, bakit ko nga ba iisipin ang mga mararamdaman ng iba? Kung sa simula pa lang ng buhay ko ay hindi na naman nila iniisip ang mararamdaman ko sa bawat desisyong kanilang ginagawa. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Giula. Bata pa lamang ay puno na ng paghihirap ang buhay ko. Puno na ng mga pagsubok. Hindi naman ganito lagi. Kasi natatandaan ko naman, Mama Mia, nung grade 1 ako ay maganda naman ang pamumuhay namin ng pamilya ko. Kasama ang nanay at tatay ko. Mama at papa pala ang tawag ko sa kanila. Meron pong magandang trabaho ang papa ko. Samantalang si mama naman ay nasa bahay lang lagi at inaalagaan ako. Maganda po ang takbo ng buhay namin. Tuwing linggo ay nagsisimba kaming 3, pagkatapos ay kumakain sa labas. Nagmo-mall din kami, Mama Mia, at pinapaglaro pa nila ako sa mga pambatang palaruan. Nagpa-parky din kami. Mama Mia, masayang-masaya ang buhay ko noon. Pero nagbago ang lahat simula nung mag-grade 1 na ako. Medyo matagal-tagal na kasi ang klase, kaya naman siguro nababagot ang mama ko at umaalis siya sa paaralan. Akala ko noong una, Mama Mia, ay umuwi siya ng bahay. Kasi nga nababagot siya. Pero pagdating ko sa bahay, kapag sinusundunan niya ako ay wala pa kaming makakain. Yung papa ko nga kapag dumarating galing sa trabaho ay nagrereklamo na sobrang gutom na raw. Kaya naman, kadalasan ay bumibili na lang ang mama ko ng luto ng ulam sa may karinderya. Kung minsan pa nga, pati kanin, Mama Mia, ay binibili na niya. Naiintindihan naman ng papa ko ang mga nangyayari kasi raw, binabantayan naman ako ng mama ko sa paaralan. Yun po ang pinagtatataka ko. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko na yun sinabi noon sa papa ko. Kasi naman, hindi ko alam talaga kung umaalis ba ang mama ko o nasa paligid lang siya at kausap at kasama ang iba pang nanay na nagbabantay ng kani-kanilang mga anak. Masaya ang buhay ko noon.
Kaya lang Mama Mia, isang araw, nagising na lang ako dahil sa labis-labis na lakas ng mga boses ng mga magulang ko. Hindi ko alam pero sumisigaw na ang papa ko na umiiyak. Umiiyak na rin ang mama ko na humihingi ng tawad sa kanya. Lumabas ako ng kwarto at tinanong ko sila kung anong nangyari. Mama, Papa, bakit po kayo nagsisigawan? Tanong ko. Bumalik ka sa kwarto mo, Yula. Sabi ng papa ko. Papa, wag niyo pong sisigawan si Mama, sabi ko. Inulit ni Papa ang utos niya sa akin and this time ay mas malakas ang boses niya. Natakot ako Mama Mia dahil first time ko pong narinig ang ganong boses ni Papa. Malambing kasi kadalasan ng Papa ko. Sa katunayan ay mas takot ako sa nanay ko kasi siya ang laging nagagalit at kumukurot sa akin kapag naging pasaway ako. Ang Papa ko naman ay medyo spoiled ako sa kanya Mama Mia. Kaya lang, nung panahon na yun, ay hindi ko talaga maintindihan kung bakit galit na galit ang papa ko. Mama Mia, hindi rin ako nakapag-aral nung araw na yun. Dahil umalis ang papa at ang mama ko naman ay hindi naghanda ng almusal. Iyak lang siya ng iyak. Nagugutom na ako kaya tinanong ko ang mama kung ano bang kakainin namin. Pero umiyak lang siya at tinignan lang niya ako. Buti na lang Mama Mia at ilang sandali pa ay dumating po ang tita ko na kapatid ng papa ko. Mama Mia, inalis niya po ako sa bahay at dinala niya ako sa isang sikat na fast food. Pinakain niya ako tapos tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Sabi ko, oo pero ang mga magulang ko ang hindi. Yula, hayaan mo na sila ha. May kailangan silang pag-usapan at may kailangan silang ayusin. Sabi ng tita ko. Bakit po tita? Bakit po magkaaway ang mama at papa ko? Hayaan mo na, maaayos din ang lahat. Pero Mama Mia, hindi naman po naayos ang lahat. Hindi po naging okay ulit ang lahat. Dahil simula po noon ay gabi-gabi na matagal umuuwi ang papa ko. Ang mama ko naman ay nung una ay maaga kaming dumarating ng bahay at nagluluto. Pero habang tumatagal na hindi kumakain si Papa sa bahay, siguro ay nagsawa na rin ang mama ko. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako nang nakita ko ang mama ko na nag-e-empake na ng mga damit. Mama, saan ka po pupunta? Tanong ko. Yula anak, gumising ka na dyan. Ayusin mo na ang mga gamit mo at aalis tayo. Magbabakasyon po tayo? Excited ko pa noong tanong dahil inosente pa ako noon Mama Mia. Oo, magbabakasyon tayo pero tayong dalawa lang muna. Sabi niya. Mama Mia, nung makaayos na kami at palabas na ng bahay ay biglang dumating ang papa ko. Saan mo dadalhin si Yula? Tanong niya. Papa, magbabakasyon daw kami. Sagot ko naman pero hindi ako pinansin ng ama ko. San mo dadalhin sabi si Yula? Akin ang anak ko. Ako ang bahala sa kanya. At ano? Magiging katulad mo siya? Magiging babaeng Makate? Tanong ng papa ko na hindi ko naintindihan noon Mama Mia. Wala ka nang pakialam sa amin. Umalis ka dyan. Kung gusto mo, mag-file ka ng kaso. Pero sa ngayon, akin ang anak ko. Dahil hindi naman tayo kasal, hindi ba? Mama Mia, dun ko lang din nalaman na hindi pala kasal ang mga magulang ko. Nagtatanong na ako noon at umiiyak na dahil natatakot na ako sa away nila nang bigla akong hinila ng mama ko palabas ng bahay. Hindi na rin sumunod ang papa ko sa amin. Mama Mia, habang nasa biyahe kami ay paulit-ulit akong nagtatanong sa mama ko kung ano bang nangyayari sa kanila. Kung galit ba sila sa isa't isa. Siguro ay nakulitan na ang mama ko sa akin kaya naman napalo niya ako sa loob ng bus. Mama Mia, masakit na masakit para sa akin ang nangyari nung araw na yon. Dahil mula nung araw na yon ay hindi ko na nakita pang muli ang papa ko. Tumira kami sa bahay ng lolo't lola ko ng ilang buwan.
Kaya lang pagkalipas ng ilang buwan ay lumipat na naman kami at ang sabi ng mama ko ay sa Maynila na raw kami maninirahan. Mama Mia, dito nag-umpisang maging mahirap sobra ang buhay ko. Grade 2 na ako noon. Noong may isinamang lalaki si mama sa maliit naming bahay. Tinanong ko pa si mama kung sino ang lalaking yon. Ang sabi niya, tawagin ko na lang daw tito. Nung una ay maayos naman at umuuwi naman sa kanilang bahay si tito. Kaya lang habang tumatagal ay patagal ng patagal ang pagstay niya sa bahay hanggang sa hindi na siya umuwi. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay binalita na lang sa akin ng mama ko na buntis raw siya at magkakaroon na ako ng kapatid. Na-excite pa ako noon, pero Mama Mia, hindi na ako masyadong inosente nung mga panahon na yun kaya alam ko na kapatid ko lang sa ina ang magiging anak ni mama. Dahil alam ko na ang tito ang ama ng batang ito. Dahil lagi na lang pong nakakulong sa loob ng kwarto nila si mama at si tito. Lalo na kapag gabi. Pagkatapos naming kumain ay ako na ang nagliligpit ng aming mga pinagkainan at ako na rin ang naguhugas ng mga pinggan. Samantalang silang dalawa ay dumediretso na sa kanilang kwarto. Mama Mia, nagpatuloy naman ako sa pag-aaral. Hanggang sa nadagdagan ang mga kapatid ko. Naging 3 na po sila at 4 na kami. Grade 5 na ako nung mga panahon na yon. Sunod-sunod po ang naging anak ng mama at tito. Kaya naman dito na rin nag-umpisa na mahirapan ang pamilya namin. Dito na rin nag-umpisa, Mama Mia, na pumapasok po ako ng paaralan na walang kain. Pero ayos lang naman sa akin yon dahil pagdating naman sa paaralan ay dumediskarte naman ako. Tinutulungan ko ang mga classmates ko sa assignments nila. Hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero may talino po akong angkin nung bata pa ako. Naging maayos naman at nakakaraos naman ako sa buhay. Hanggang sa makagraduate na nga ako ng grade 6. Nung mag-high school ako, Mama Mia, ay medyo malayo po ang paaralan mula sa bahay namin. Kaya naman naglalakad po ako papuntang paaralan at pauwi ng bahay. Halos 30 minutes din ang lakaran na yon. Mainit, nakakapagod. Pero Mama Mia, hindi po ako sumusuko. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong magsikap. Sabi ko sa sarili ko noon, kailangan kong makaahon sa hirap. Pero mahirap po talaga, Mama Mia, ang mabuhay. Dahil mula din noong mga panahon na yon ay lagi nang nag-aaway ang tito ko at ang mama ko. Tumatanggap na rin ng labada ang mama ko sa mga kapitbahay. Dahil lagi kong naririnig na pinag-aawayan nila ang pera dahil hindi na raw nagbibigay ng pera ang tito ko sa mama. Mayimbang anak tayo, sabi niya. Sa wala akong kinita ngayong araw Mahina ang pasada ng jeep, ano ka ba? Wala raw siyang kinikita pero gabi-gabi siyang umuuwi na lasing. Hanggang isang araw, Mama Mia, pagkatapos kong maligo, nung nakabihis na ako at kukunin ko na ang mga gamit ko ay nakita ko po ang tito ko. May kinukuha po siya sa bag ko. Tito, ano po yun? Tanong ko. Wala ka ng pakialam. Malis ka nga dyan, huwag kang haharang-harang sa dadaanan ko. Sabi niya. Ako naman, Mama Mia, ay dali-daling nilapitan ang bag ko at tiningnan kung anong kinuha ng tito. Hindi nga ako nagkamali. Nawala na doon ang 300 pesos na pera po ng mga kaklase ko, ng mga kagrupo ko. Meron kasi kaming project, Mama Mia, at malaki ang gagastusin nun. At dahil wala naman akong pang-ambag na pera, ay ako na lang ang nag-volunteer, Mama Mia, na kailangan na ako ang gumawa ng project at ako ang mamili. Sila na lang po ang nag-ambagan para sa project na yon. At yung 310 pesos na yon, Mama Mia, ay ang inabot ng ambaga nila. Yun dapat ang ibibili ko ng project namin pero hindi po yun nangyari dahil kinuha na ng tito. Hinabol ko pa siya, Mama Mia, pero pagkalabas ko ay itinulak pa niya ako at ang sabi niya wala akong pakialam. Nahiya ako noon na pumasok, Mama Mia.
Nahiya akong magsabi na kinuha ng stepfather ko ang perang inambag ng mga kaklase ko. Hindi rin naman po mayayaman ang mga kaklase ko dahil public school lang naman din ako nag-aaral. Pero hindi katulad sa amin na sobrang hirap. Kaya naman hindi na ako pumasok nung araw na yon. Hanggang sa lumipas ang 4 na araw at hindi pa rin ako pumapasok ay tinanong na ako ng mama ko. Ano raw bang nangyari sa akin? Bakit daw hindi ako pumapasok? Sabi ko, pagod na akong mag-aral. Buti naman at napagod ka na rin. Tulungan mo na lang akong maghanap buhay para sa mga kapatid mo. Yun nga ang nangyari, Mama Mia. Sabay kami ni mama ko na tumatanggap ng mga labada at mga nagpapalinis ng mga bahay-bahay ng mga kapitbahay namin. Pero habang tumatagal ay hindi na rin po kumakasya yon at pagod na rin ako. Hanggang isang araw ay sinabi ng mama ko na mag-impake raw ako at ihahatid niya raw ako sa pagtatrabahuan ko. Mama Mia, hindi ako nakapalag noon dahil takot po ako sa mama ko. Hanggang sa makarating kami sa isang malaking bahay. Dito ka na magtatrabaho, maging kasambahay kanila. Pumasok ako doon, Mama Mia, at binati ako ng isa pang katulong. Mukhang masyadong bata pa tong anak mo eh. Ikaw na lang kaya? Tanong nung isang katulong. Anong ako? Paano yung mga nakababata pang kapatid ng niyan? At isa pa, alam mo naman yung kumpare mo. Hindi pwedeng iwanan yun. Iba't ibang babae na nga ang kinakasama habang nandun pa ako. Paano na lang kapag nawala ako doon? Sabi ng mama ko. Iniwan niya ako doon, Mama Mia. Ako naman ay nagsimula ng magsilbi sa pamilyang yun. Pero ilang buwan na po ang lumipas ay wala po akong natatanggap na sahod mula sa mga amo ko. Hanggang isang araw ay naglakas loob akong magtanong. Kasi Mama Mia, ang plano ko noon ay magtrabaho lamang ng sandali. Pagkatapos kapag nakaipon na ako ay babalik ako sa aking pag-aaral. Yula, wala ka naman talagang sasahurin dahil kinukuha ng mama mo buwan-buwan. Po? Oo, yun kasi ang usapan namin. Ipapadala ko sa kanya yung 2,000 pesos mong sahod buwan-buwan. Po, hindi po yun sinabi ng mama ko sa akin, tanong ko. Nako, dapat mag-usap kayo ng nanay mo. Sige, sa susunod na buwan, hindi ko muna ibibigay sa kanya ang pera. Sa'yo ko muna ibibigay. Sabi nung amo kong babae. Maswerte ako, Mama Mia, dahil mababait po ang amo ko. Kaya lang masyadong maliit po ang sahod kong 2,000 pesos kada buwan. Well, libre naman po ang lahat pero mahirap pa rin. Hanggang sa Mama Mia, dumating na nga ang araw ng sahod. Tinanong ko ang amo kong babae pero ang sabi niya hindi raw niya pinadala sa mama ko at binigay na niya sa akin yung pera. Natuwa ako, Mama Mia. Kahit alam kong maliit na halaga lang yun, pero yun po ang pinakamalaking halagang nahawakan ko sa tanang buhay ko. Masayang masaya ako na makakapag-ipon na ako. Pero 2 araw lang ang lumipas ay pumunta doon at sumugod ang nanay ko. Mama Mia, pinahiyapan niya ang amo kong babae. Bakit raw ang bagal-bagal sumweldo ng mga ito? Pagod na pagod daw ako sa pagtatrabaho. Noon ay sinabihan siya ng amo kong babae na simula sa buwan na yun ay sa akin na ibibigay ang sahod. Galit na galit naman ang mama ko sa akin at tinawag pa ako. Mama Mia, nasaktan pa niya ako nung paulit-ulit niyang hinila ang maliliit kong mga braso. Pilit niyang kinukuha sa akin ng pera. Kaya lang nasa loob yun ng kwarto ko, nasa loob ng maid's quarter at hindi siya makakapasok ng bahay dahil nagalit na rin ang amo kong babae. Mama Mia, pinilit pa niya akong umalis na sa bahay na yon pero hindi po ako pumayag. Nanlaban po ako hanggang sa pumasok na ako sa loob ng bahay. Alam mo, magugutom ang mga kapatid mo nang dahil sa'yo. Wala silang kakainin at hindi sila makakapag-aral dahil madamot ka. Sabi ng mama ko. Iyak ako ng iyak noon, Mama Mia. Sobra po talaga. Hanggang sa umalis na nga siya. At nung makaalis siya ay kinausap ako ng masinsinan ng amo ko.
Tinanong niya, Mama Mia, kung anong kwento ng buhay ko at sinabi ko naman po ang lahat. Gusto mo bang mag-take ng exam, Yula? 18 years old ka na eh. Pagkatapos hindi ka pa tapos ng high school. Mag-aral ka kaya kapag gabi lang, yung alternative learning? Pwede po ba, ma'am? Oo, pwede. Tapos 2 oras lang naman yon at pagkatapos ng ilang buwan, pwede ka nang mag-take ng exam at kapag naipasa mo yun, may diploma ka na agad sa high school. Mama Mia, yun po talaga ang ginawa ko. Nag-aral po akong mabuti. Mahirap po dahil matagal na panahon akong nakatigil sa pag-aaral. Halos 4 na taon po, Mama Mia. Hanggang sa natapos ko nga ang pag-aaral at sa wakas ay naipasa ko naman ang exam, Mama Mia. Bagay na nakapagbigay sa akin ng high school diploma. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa mga amo ko. Nagpasalamat ako sa labis nilang kabaitan sa akin. Sinabi naman ng mga amo ko, Mama Mia, na magsipag lang daw ako at malayo ang mararating ko sa buhay. Sinabi nila sa akin na dapat ay maging matapang ako lalo't mag-isa na lang ako. Mama Mia, may naipon din naman akong konting pera. Kaya ang ginawa ko ay nag-apply po ako sa isang fast food chain. Medyo maganda po ang pasahod ng fast food chain na yon kasi nga company-owned. Libre din ang pagkain 2 beses sa isang araw kaya hindi na ako bumibili ng makakain ko sa labas. Ang ginawa ko na lang, Mama Mia, ay kumuha po ako ng isang bed space na paupahan. Medyo mahal po yun pero ayos na rin. Hanggang sa unti-unti ay naging maayos ang buhay ko. Nakakaipon na ko, Mama Mia. Kaya naman ang ginawa ko ay bumili ako ng mga groceries ko isang araw, Mama Mia, dahil magpapasko na yon. Binigyan ako ng leave ng 2 araw ng fast food chain na pinagtatrabahuan ko kaya naisipan kong umuwi sa bahay namin. Pagdating ko doon ay mga kapatid ko lang ang nadatnan ko. Nagdala ako ng mga pagkain mula sa pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, pati na rin ng konting groceries na magagamit sana para sa Pasko. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko, pero ako naman ay awang-awa sa kanila. Ang papayat nilang lahat, Mama Mia, at 5 na rin pala sila, hindi na lang 3. Mama Mia, pagdating ng nanay ko ay nagalit siya sa akin. Sinampal niya ako ng paulit-ulit. Sinisin niya ako sa mga nangyari. Iniwan pala siya ng stepfather ko, Mama Mia, at ngayon meron na siyang ibang kinakasama. Masyado pong wasak ang mama ko. Hindi niya po kayang manindigan bilang nanay sa aming lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkahirap-hirap at nagkandaletse-letse ang buhay ko. Kung alam ko lang sana noon pa, iniwan ko na sana ang pangangalaga sa iyo sa papa mo. Sana nga po iniwan mo na lang ako kay papa. Siguro mas maganda ang buhay ko ngayon. Tanong ko. Ewan ko ba dun sa papa mo eh. Tumawag naman yun. 5 taon na ang nakakaraan at gusto kang kunin. Sinabi ko naman kukunin ka pero dapat magbigay siya sa akin ng pera. Dapat din, kunin niya yung 2 mong mapang mga kapatid. Pero hindi siya pumayag. Natawa ako sa sinabi ng mama ko. Paano po papayag si papa na alagaan niya yung 2 anak mo sa ibang lalaki? Dahil sa pagsagot ko noon ay sinampal ako ng paulit-ulit ng nanay ko. Dahilan para umalis agad ako ng bahay na yon. Mama Mia, mahirap po talaga ang buhay. Pero nagsikap po ako. Hanggang sa isang araw sa pagtatrabaho ko sa fast food chain ay may nakilala po ako. Itago na lang natin siya sa pangalang George, Mama Mia. Kumain po siya sa fast food chain at nakikipagkwentuhan pa siya sa akin habang umu-order. Yula pala pangalan mo, sabi niya nung tinignan niya ang name tag ko sa may dibdib. Yes po sir, at your service po, sabi ko naman nang nakangiti. Alam mo, napakaganda mo. Hindi ka bagay dito, sabi niya. Alam mo sir, bolero ka po. Pwede po bang umorder na kayo kasi may nakalinya pa po sa likuran nyo? Tumawa na lang siya, Mama Mia, at umorder siya. Marami siyang in-order.
Pagkatapos ay nagbayad na siya at sinabi niyang isa lang daw ang iserve ko sa kanya. Yung iba po ba take out, sir? Yes, take out, sabi niya. Mamaya ako na lang kukunin, unahin mo na lang yung kakainin ko dahil gutom na ako eh. Mama Mia, yun nga ang ginawa ko. Pagkatapos ay pina-assemble ko na yung mga pan-take out niya. Nung matapos na siyang kumain ay medyo hindi na rin busy doon sa fast food at wala nang ibang customer na nakalinya. Lumapit siya sa may counter ko at sinabi niya na sa akin na raw lahat yung mga pagkaing natira. Yung mga iti-take out niya. Bakit po, sir? Naku, sa inyo po to. Hindi, in-order ko talaga yan para sa'yo. Siya nga pala, ako nga pala si George. Sabi niya. Mama Mia, binigyan pa niya ako ng papel na may nakasulat na numero niya. Ngumiti lang siya sa akin at ako naman ay ngumiti lang din. Pagkatapos ay itinapon ko ang papel na yon. Hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero hindi po yun first time na nangyari. Marami na pong mga customers ang gustong kunin ang number ko. May itsura din naman po kasi ako, Mama Mia. Kaya naman siguro maraming lalaki ang nagkakandara pa doon sa mama ko noon kasi maganda rin talaga ang mama ko. Siguro sa kanya ako nagmana. Makalipas ang 3 araw ay muli pong nag-dine-in si George sa pinagtatrabahuan ko. Yula, long time no see ah. Hi sir, order po kayo ulit. Sir, yung pa-dine-in nyo na lang ang o-orderin nyo ha. Huwag mo na akong bilhan, sabi ko. Sa gusto ko eh. Bakit? Ayaw mo na ba akong bentahan? Sige ka, isusumbong kita sa manager mo. Mama Mia, umiti na lang ako at pumayag na lang. Pagkatapos niyang kumain ay ganun ulit. Pero this time ay gusto niya na tumawag ako dahil kung hindi, ay pupuntahan niya ako araw-araw sa fast food chain. Kaya naman, nung kinagabihan, nung nag-out na ako ay tinext ko ang number na binigay niya sa akin. Agad-agad naman siyang nag-reply, Mama Mia. Mula nga noon ay araw-araw na niya akong kinukulit sa text. Nangangamusta kung ano ba ang nangyari. Nangangamusta kung masaya ba ako sa araw ko. Hanggang sa naging constant textmate na kaming dalawa. Tinatanong niya kung kumain na ba ako. Nagjo-joke na rin siya sa akin at masaya naman ako, Mama Mia, nakausap siya. Hanggang sa isang araw ay tinanong niya sa akin kung payag raw ba kung liligawan niya ako. Ayoko sanang pumayag pero naging makulit siya. Araw-araw siyang pumupunta sa fast food chain at araw-araw po siyang umu-order. Ako naman, Mama Mia, ay lagi ko siyang sinasabihan na wag na niyong gagawin. Dahil nakakasama yun sa kanyang katawan. Ayos lang naman kumain sa fast food pero wag araw-arawin. Oy, concern ka na sa akin, Yula ha? Siguro nagkakagusto ka na rin sa akin, no? Tanong niya. Ngumiti na lang ako. Mama Mia, nagsimula na rin siyang ihatid sundo ako sa trabaho at sa inuupahan kong bahay. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay naramdaman ko na lang na parang mahal ko na si George. Parang gusto ko na siya. Kaya naman sinagot ko na siya agad. Pero si George pala, Mama Mia, ay may pagkamabilis. Nung sinagot ko siya ay agad niya akong hinalikan ng matindi. Buti na lang at tinted po ang kanyang sasakyan at hindi kami klaro sa labas. Nagulat ako noon dahil siya po ang first kiss ko. Pagkatapos noon ay naging clingy na siya sa akin. Kapag nanonood kami ng sine ay panay po ang himas niya sa bahagi ng mga katawan ko na wala pang ibang nakakahawak. Pinipigilan ko naman po siya, Mama Mia, pero hindi po siya nagpapapigil. Ganun raw po talaga niya ako kagusto at nanggigigil siya palagi sa akin. Hanggang sa isang araw ay sinabi niyang tumigil na rin daw ako sa pagtatrabaho. Siya na raw ang bahala sa akin, Mama Mia. Pumayag na raw ako na lumipat sa bahay niya. Nung una ay ayoko pa. Pero nung sinabi niyang pag-aaralin niya ako, dun ako naengganyo. Pumayag ako, Mama Mia. Kinuha namin ang mga gamit ko sa inuupahan ko at nilipat sa bahay niya.
Maganda po ang bahay niya, Mama Mia. Nang sabi niya bahay raw yun ng lola niya. Nag-iisa kasi siyang apo kaya siya ang ginawang tagapagmana. Yung mama at papa naman niya ay may kanya-kanya ng mga kinakasama pero walang anak ang mga ito. Kaya naman Mama Mia, siya po talaga ang tumatanggap ng pera kaliwat kanan mula sa mama at papa niya. Maganda rin ang kalakaran ng kanyang munting negosyo. Kaya ang sabi niya, kayang-kaya raw niya akong buhayin at pag-aralin ng college. Yun nga ang nangyari, pinag-aral ako ni George ng college. Ako rin naman, Mama Mia, ay pinagsilbihan ko siya. Ako ang kanyang tagaluto, tagalaba, tagamasahe, tagalinis, pati na rin ang tagapagbigay ng aliw sa kanya sa kama gabi-gabi. Mama Mia, mahilig po sa sex si George. Kahit nga po pagod ako, kahit nga po nagre-review ako, Mama Mia, ay ginagalaw niya ako. May isang araw na nasa lamesa po ako at nag-aaral. Bigla niya akong pinatayo. George, mamaya na. May midterm exam kami bukas eh. Sige na, sandali lang naman to, sabi niya. Ayaw pong papigil ni George sa bagay na yon, Mama Mia. Kapag po sex ang pag-uusapan ay hindi mo talaga siya mapipigilan. Kaya naman tumayo na lang ako. Bigla niyang hinila ang suot kong shorts pababa, pagkatapos ay pinadapa niya ako sa mesa. Siya na rin ang gumawa ng paraan para magkonekta kaming dalawa. Oh, Mama Mia, habang nag-aaral po ako at nagme-memorize ng mga dapat kong i-memorize, siya naman ay nasa likuran ko at bumabayo. Di ko alam pero napapagod ako sa ganon. Kaya lang, mahal ko si George, Mama Mia. Mahal na mahal ko siya. May mga panahon pa po na pinapanood niya ako ng mga porn para lang po matuto raw ako kung paano magpaligaya ng lalaki. Meron din siyang binigay sa aking libro na dapat kong aralin. George, ang dami-dami ko ng librong binabasa eh. Dami-dami kong subjects. Tapos ito pa, dadagdagan mo pa. Alam mo Yula, kailangan natin yan pampaspark ng ating relasyon. Wala akong nagawa, Mama Mia. Ayoko naman po na magalit sa akin si George. Ayokong pag-awayan namin ang bagay na yon dahil lalo akong mai-stress at lalo akong hindi makakapag-concentrate sa pag-aaral ko. Mama Mia, pinag-aralan ko po talaga ang bagay na yon. Pinag-aralan ko ang mga nakasulat doon at ang kung ano-ano pang mga VHS o mga CD tapes na binigay niya sa akin. Lahat yun pinag-aralan ko. Lahat yun ina-apply ko sa tuwing may mangyayari sa amin sa kama. Pati po mga recipes ng mga gusto niyang pagkain ay inaral ko rin. Pati po mga recipes ng mga pagkain na aphrodisiac o yung mga nagpapabigay gana sa sex ay inaral ko rin kung paano lutuin para sa kanya dahil yun ang request niya. Mama Mia, mahirap po talaga. Sobrang hirap po, pero kinakaya ko naman. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Bakasyon na namin noon sa school, Mama Mia. Pero nagtataka ako kung bakit nagbago si George. Hindi na siya yung dating George na mahilig sa sex. Dati nga, Mama Mia, kapag naglalaba ako kung ano man ang gagawin ko, kapag tinablan siya ng libog ay agad niya akong hihilahin at agad niya akong gagalawin. Pero nagulat ako dahil lumipas ang isang linggo nang walang nangyayari sa aming dalawa. Tinanong ko si George kung anong nangyari. Sabi niya, busy lang daw siya. Mama Mia, hindi naman ako nagtanong pa dahil may tiwala naman ako kay George. Kaya lang, alam mo ba yung woman's instinct, Mama Mia? Yung intuition nating mga babae? Nararamdaman ko talaga na may mali. Nararamdaman ko na may ginagawang kakaiba at kababalaghan si George. Hindi ko na lang po yun pinansin. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, naisipan kong i-check po ang location ni George. Nakakonect po kasi talaga ang dalawang cellphones namin. At alam ko naman na hindi po siya nag-go-off ng kanyang location. Mama Mia, nung tiningnan ko po ang location ay nasa isang bar po siya. Gabi na po yun.
Naisipan kong sumunod sa kanya para sorpresahin sana siya. Pero pagdating ko sa bar na yon, nahirapan pa talaga akong hanapin siya dahil masyadong maraming tao. Mukhang may party sa loob. Pero Mama Mia, ilang saglit pa ay nakita ko si George. Nasa isang sulok siya, may kahalikang babae. Gusto ko siyang sugurin, pero hindi ko ginawa. Ang naisip ko noon, Mama Mia, paano kapag nagalit sa akin si George? Paano kapag hiwalayan niya ako? Opo, tanga po, hindi ba? Mas inuna ko pong isipin kung ano ang magiging reaksyon ni George. Mas inuna ko pong isipin kung magagalit siya sa akin. Mama Mia, umalis na lang ako sa lugar na yon ng umiiyak. Bumalik ako sa bahay at doon iniyak ko ng iniyak ang lahat ng mga natuklasan ko. Pero Mama Mia, pagkatapos kong umiyak ay nagdesisyon ako na gagawin ko ang lahat para kay George. Gagawin ko ang lahat, Mama Mia, para hindi siya mawala sa akin. Para maibalik ang sparks na hinahanap niya. Kaya naman, Mama Mia, binuksan ko na ulit ang cellphone ko. Nanood ulit ako ng mga palabas tungkol sa kung paano ba paligayahin ang isang lalaki. Pagdating ni George, Mama Mia, ay lasing na lasing siya. Kaya naman binihisan ko siya, inalagaan, nilutuan ko pa talaga siya ng sabaw. Pagkagising niya ay pinakain ko siya. Pagkatapos noon ay nilambing-lambing ko siya, Mama Mia. May nangyari sa aming dalawa. Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Lahat ng mga bagong istilong natutunan ko. Natuwa naman si George, Mama Mia, at hindi lang isang beses na may nangyari sa amin noon, kundi 3 beses pa. Ako naman ay labis ang sayang naramdaman ko. Ibig sabihin nito, kayang-kaya ko pang kunin at kayang-kaya ko pang bawiin si George. Yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Pinagsilbihan ko siya ng todo. Hanggang sa nung malapit nang mag-enrollment sa klase ay sinabi niyang wag na raw akong mag-aral. Tinanong ko siya kung bakit, pero ang sabi niya marami raw talaga siyang gagastusin ngayong mga panahon na ito. Hindi ko na rin pinuilit pa o pinuwersa pa si George na pag-aralin ako. Dahil nga, di ba, Mama Mia, takot akong mawala siya. Takot akong magalit siya. Pinagsilbihan ko na lang siya sa bahay. Kahit girlfriend pa niya ako, kahit hindi pa kami kasal, ay binigay ko sa kanya ang treatment ng isang asawa. Actually, mas sobra pa, Mama Mia eh. Sa umaga, asawa niya ako. Inaalagaan ko siya, pinaglalaba, pinagluluto, pinaglilinis. Pero kapag gabi, Mama Mia, para akong bayarang babae sa kama pagdating sa kanya. Binigay ko ang lahat ng meron ako. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin na dapat maghiwalay na kaming dalawa. Ano? Bakit? May nagawa ba akong mali, George? Ano bang nagawa ko? Maghiwalay na tayo? Wala na tayong spark eh. Wala na akong maramdaman sa'yo. George, ayos pa naman tayo kagabi ah. Nag-sex pa nga tayo. George naman, wag mo namang gawin sa akin to. Ano bang mali? Gagawin ko. Gagawan ko ng paraan. Mama Mia, umalis siya noon nang hindi man lang niya ako tinitignan. Pero determinado po talaga akong gawan ng paraan ng relasyon namin. Mahal na mahal ko po siya at hindi ko po kayang mawala siya sa akin. Inaral ko lahat, Mama Mia. Tiniis ko lahat. Hanggang isang araw ay umuwi siya ng bahay pagkatapos ng 3 araw na hindi siya nakauwi. Pero nagulat ako, Mama Mia, dahil may kasama siya. Pinakilala niya sa akin bilang Pinky yung kasama niya. Makakasama na natin siya sa bahay. Pinsan mo ba siya? Tanong ko. Hindi ko siya pinsan. Girlfriend ko siya. Ano? Girlfriend mo ako eh. Sabi ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Umalis ka na. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo pero ayaw mo. Kung ayaw mo, dito ka na lang. Tayong 3. Payag din naman si Pinky. Di ba, Han? Mama Mia, ngumiti yung Pinky at hinalikan pa sa harapan ko si George. Pilit ko silang pinaghiwalay pero bigla akong hinila ni Pinky at ako naman ang kanyang hinalikan.
Gulat na gulat ako noon, Mama Mia. Itinulak ko pa siyang palayo sa akin. Ano ba? Nakakadiri ka, sabi ko. Masanay ka na. Kung ayaw mo, lumipat ka ng kwarto. Pero kung gusto mo naman, pwedeng sa iisang kwarto tayong tatlo, sabi ni George, sabay hila kay Pinky papasok sa kwarto namin. Sinundan ko sila, Mama Mia, pero agad nilang nilak ang pintuan. Mama Mia, sinuntok ko ng sinuntok, kinatok ng kinatok ang pintuan dahil naririnig ko silang naglalampungan dalawa. Naririnig ko ang mga ungol nilang dalawa sa loob ng kwarto. Pero hindi nila ako pinagbuksan. Gabi na nung magising sila at lumabas ng kwarto. Nagtanong pa kung anong pagkain. Hindi ako nagluto. Wala rin namang maluluto, sabi ko. Kung ganon, mag-order na lang tayo. Kinuha ni George ang cellphone niya at may tinawagan. Umorder siya ng pizza, manok at kung ano-ano pa. Pagkatapos noon ay inutusan niya akong bumili ng beer. Mama Mia, pagdating ko ay naglalampungan na silang dalawa sa sala. Nakahubad na ang pang-itaas ni Pinky at nakapatong siya kay George. Ano ba yung ginagawa ninyo? Tanong ko na hindi ko napigilang umiyak na nung mga panahon na yon. Halika nga dito, ang dami mong arte. Hinila ako ni Pinky, Mama Mia, pagkatapos ay sabay niya kaming hinalikan ni George. Mama Mia, hindi po ako magsisinungaling. Nasaktan po ako, oo. Masakit po ang mga nangyayari sa akin. Pero nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay hindi ko talaga maipaliwanag ang naramdaman ko. Bigla po akong nag-init. Nag-init po ang katawan ko. Hanggang sa yun na nga, may nangyari nga sa aming tatlo. Isang lalaki, 2 babae. Threesome kung tawagin ng iba. Mama Mia, saktong katatapos namin ay dumating yung in-order namin. Hindi na kami pinagbihis pa ni George. Kumain kaming tatlo. At mula nga nung araw na yun, Mama Mia, ay parang naging normal na lang sa aming tatlo na may nangyayari sa amin. Sa iisang kwarto na rin kami nagsistay. Mama Mia, may paminsan-minsan din na ako ang ginagalaw ni George. Paminsan-minsan naman ay si Pinky. Pero kadalasan, kaming dalawa ang pinagsasasabay niya. Hindi ko talaga lubos maisip na nakayanan kung mangyari ang mga bagay na yon. Akala ko ay ayos na. Pumayag na nga ako sa ganong setup kahit na hindi naman talaga dapat. Kahit na mali, pumayag ako, Mama Mia, dahil nga sa sobrang pagmamahal ko kay George. Pero Mama Mia, isang araw ay nag-alsabalutan si Pinky. Ang sabi niya ay aalis na raw siya at naghiwalay na silang dalawa ni George. Natuwa pa ako noon, Mama Mia. Natuwa ang puso ko dahil ibig sabihin noon ay masusolo ko na si George. Ibig sabihin noon ay wala nang ibang makakakuha pa ng atensyon niya kundi ako na lang. Pero Mama Mia, hindi naman po yun nangyari. Dahil pagkaalis ni Pinky ay may binitbit na ibang babae si George. Naulit na naman ang nangyari. 3 na naman kami, Mama Mia, pero ngayon ibang babae naman. Hanggang sa isang araw ay tinawagan ako ni Pinky. Hello? Yula? O Pinky, napatawag ka. May problema ba? Tanong ko. Ako wala akong problema. Maayos ng buhay ko. Pero ikaw, Yula, may problema ka. Ano? Ano namang problema ko? Nabalitaan mo na may iba ng babae? May iba na kaming kasama dito. Ayos lang yun. Alam mo, Yula, bata ka pa eh. Mababago pa ang buhay mo. Isa pa, uunahan ko na si George sa pagbalita sa'yo. Naibenta na yung bahay na yan, kaya umalis ka na dyan. Siguro ito na ang panahon para makapagbagong buhay ka. Natapos na ang tawag namin ni Pinky pero hindi pa rin ako tapos sa pagkagulat ko, Mama Mia. Hindi ko talaga alam ang maramdaman ko noon. Binenta ni George ang bahay nang hindi ko alam. Pagka-uwi nga niya, ay hindi nga talaga nagkamali si Pinky. Sinabi ni George sa akin na kailangan ko na raw umalis sa bahay na yon dahil may titira na raw doon sa susunod na linggo.
Pumasok siya sa kwarto at inimpake niya ang mga gamit nilang dalawa nung babae niya. "Paano ako, George? Saan ako pupunta?" tanong ko. "Ewan ko, bahala ka na sa buhay mo. Alam mo naman na matagal na kitang hindi gusto, di ba? Mag-iisang taon na eh. Hindi na kita mahal, Yula. Pero pinipilit mo pa rin ang sarili mo sa akin. Ikaw na ang may kasalanan nun at hindi na ako. Pasensya ka na. Nangailangan lang talaga ako ng pera dahil nalugi ang negosyo ko," sabi niya. Mama Mia, iniwan ako ni George noon. Mag-isa lang ako. 3 araw pa akong nagstay sa bahay na yon. Hanggang sa tinawagan ko na si Pinky. Tinanong ko na sa kanya, Mama Mia, kung may maitutulong ba siya sa akin. "Yula, hindi ko alam kung kaya mong sikmurain pero siguro kaya mo. Nasikmura mo nga kay George na walang bayad, 'di ba? Ginagago ka pa." "Anong ibig mong sabihin? Maganda ka na. Susunduin kita dyan. Dito ka na tumira sa akin," sabi niya. Mama Mia, inimpake ko na nga ang mga gamit ko. Ilang saglit pa ay dumating si Pinky at saka tinulungan niya akong magbitbit ng mga gamit. Dinala niya ako sa kanyang apartment. Maliit na maliit yun kumpara sa bahay ni George. Pero sabi ko sa sarili ko, wala na akong ibang mapupuntahan. Kaya naman ito na lang ang gagawin ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, pagkatapos ng 3 araw ng pananatili ko doon, ay tinanong ako ni Pinky kung handa na raw ba ako. "Anong handa? Handa ka na ba sa sinasabi ko sa'yo? Alam mo, walker ako. Doon ko nga nakakilala si George eh. Sinabi niya sa akin babaguhin niya ang buhay ko. Sinabi niya sa akin hindi ko na kailangan pang makipagsiping sa kung kani-kaninong lalaki. Dahil siya na lang at ikaw ang makakasiping ko at siya nang bahala sa lahat." Pero gago yung lalaking yun eh. Hindi pa nakontento sa ating dalawa. Meron pang 3 iba. At alam mo ba, gumagamit ng pinagbabawal na gamot yun? Ano? Oo, kaya nalugi ang negosyo niyan. Kasi panay kuha niya ng pera para sa ipinagbabawal na gamot. Actually, nakagamit nga ako minsan eh dahil pinilit niya ako. Pero hindi ko talaga nagustuhan yun. So ano, Yula? Ngayong alam mo na ang kwento ng buhay ko. Payag ka pa ba na isali kita sa mundo ko? Pinky, anong mundo? Mundo ng pagiging walker. Ano? Makikipagsiping ako sa iba't ibang lalaki? Oo, pero this time, walang involved na kahit na anong feelings. Hindi ka masasaktan. At may pera ka pa. Sigurado pa ang pera mo. Mama Mia, ilang beses ko yung pinag-isipan. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ba magsisimulang muli. Kaya pumayag na rin ako sa gusto ni Pinky. Mula nga sa panahon na yun, Mama Mia, ay naging walker ako. Kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan ko. May mga iba, Mama Mia, na pinapapunta pa ako sa inuupahan nilang apartment. May iba naman sa hotel. May iba naman, Mama Mia, na adventurous. Lalong-lalo na yung mga walang asawa o walang mga girlfriend. Ang gusto nila ay sa publiko. Naranasan ko pong makipag-sex sa park, Mama Mia. Naranasan ko rin sa loob ng sinihan. Kung yung iba mumol-mumol lang sa sinihan, kami po talaga ay may nangyaring all the way. Hindi ko alam pero hindi ako masaya sa ginagawa ko. Oo, easy money. Oo, madali po talaga ang pera. Madali pong kitain kapag ganun ang trabaho mo. 2,000 sa isang gabi? Maliit na halaga lang yun. Pero Mama Mia, hindi ko alam pero parang may kulang. Parang hindi ako masaya. Pero wala naman akong ibang choice. Wala akong pagpipilian. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay may tumawag sa cellphone ko. Hindi ko kilala ang number na yon. Hindi ko sana sasagutin pero naisip kong baka kliyente yon at baka mapurnada pa. Kaya naman sinagot ko. Mama Mia, ilang saglit pa na hindi sumagot ang nasa kabilang linya. Hello? Hello, sino ba to? Pinagtitripan mo ba ako?
Kung trip to, please lang wag ako ha. Busy akong tao. Ibababa ko na, sabi ko. Yula anak, sandali. Nagulat ako, Mama Mia, nung marinig ko ang boses sa kabilang linya. Matanda na ang boses niya pero kilala ko pa rin. Kahit napakaraming taon na ang lumipas. Boses ng papa ko, Mama Mia. Yula anak, pwede ba kitang makita? Tanong niya. Mama Mia, naiilang man ako pero gusto ko ring makamusta ang papa ko. Hindi ko kasi alam kung ano nang nangyari sa kanya. Kaya naman nakipagkita ako sa kanya. Nung nagkita kaming dalawa dahil nasa Maynila din siya nung mga panahon na yon, ay nagulat siya. Ikaw nga talaga yun. Anong ako? Yula, tinanong ko ang mama mo kung nasaan ka pero hindi niya alam. Humingi ako ng picture sa kanya. Buti na lang at may Facebook siya sa'yo kaya nakita niya. Pero nung makita kita sa Facebook at pinakita ko ang larawan mo sa kasamahan ko sa trabaho, ang sabi niya naging customer mo raw siya. Mama Mia, nahiya ako noon sa ama ko. Gusto ko na lang maglaho noon, gusto ko na lang lamunin ako ng lupa, pero hindi rin naman nangyari. Kaya naman nagtapang-tapangan na lang ako. Hindi ko pinakita sa kanyang mahina ako. Hindi ko pinakita sa kanyang naapektuhan ako sa mga ginawa nila ng mama ko, sa naging paghihiwalay nilang dalawa. Yula anak, sumama ka na sa akin. Tigilan mo na ang bagay na yan. Tigilan mo na ang trabaho na yan. Bakit po? Nahihiya kayo sa trabaho ko? Kinakahiya niyo ko? Hindi niyo ba itatanong kung pinagmamalaki ko kayo? Naging ganito ako dahil pinabayaan niyo ko. Sabi ko, anak, patawarin mo sana ako. Masyado akong nasaktan noon sa ginawa ng nanay mo. Nahuli ko siyang may kinakalantaring iba. At hindi lang isa kundi dalawa ang lalaki niya. Alam ko naman na malaki ang pagkukulang ko sa nanay mo, kaya lang hindi naman siguro yun sapat na rason para lokohin niya ako. Para iputan niya ako sa ulo. Anak, patawarin mo sana ako. Mama Mia, ikwinento pa ng ama ko sa akin ng mga nangyari kung bakit hindi na niya ako hinanap. Sinubukan raw niya akong hanapin. Kaya lang Mama Mia, nung malaman niyang may kinakasama ng iba ang mama ko, naisip niya na baka maganda na ang buhay ko doon. Hindi niya alam, Mama Mia, na hindi pala naging maganda ang kabataan ko, na hindi pala ako nakapag-aral. Ang papa ko nga pala ay hindi na muling nag-asawa. Masyado raw siyang nasaktan at na-trauma sa ginawa ng mama ko sa kanya. Kaya hindi na rin niya naisipang mag-asawa pa, Mama Mia. Pagkatapos naming mag-usap ay umuwi muna ako. Ilang araw din akong hindi nagpabook sa kung kani-kaninong customers, Mama Mia. Tinanong ako ni Pinky kung ayos nang ba ako. Kwento ko sa kanya ang mga nangyari. Siya naman, Mama Mia, ang nagbigay sa akin ng payo. Dapat daw tanggapin ko ang alok ng ama ko para makalis na raw ako sa impyerno na kinasasadlakan naming dalawa. Mama Mia, gusto ko sanang isama si Pinky dahil napakabait niyang kaibigan sa akin. Pero ang sabi niya ayos lang siya. Ang sabi niya siya na raw ang bahala sa buhay niya. Kaya naman pumayag ako sa gusto ng papa ko. Pumayag ako, Mama Mia, na sumama sa kanya sa Cebu pabalik sa amin. Pabalik sa lupang kinagisnan ko, sa kung saan ako ipinanganak. Mama Mia, tuwang-tuwa naman ako dahil nalaman ko na may kaya pala ang papa ko. Kahit na medyo late na, dahil nasa 20 plus na ako nung mga panahon na yon, ay pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko. Ngayon, Mama Mia, ay isa na po akong psychology graduate. Mama Mia, may trabaho na rin ako bilang HR ng isang kumpanya. Hindi ko alam, pero gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat ng naranasan ko sa buhay. Kaya lang, Mama Mia, naisip ko,
Kung ibabaon ko sa limot nang wala akong pagsasabihan, sayang naman ang kwento ng buhay ko. Sayang kung hindi ka pupulutan ng aral. Isa lang po talaga ang kinakonsensya ko, Mama Mia. Ang mga kapatid ko. Nalaman ko kasi, Mama Mia, mula sa kapitbahay namin noon na yung iba kong mga kapatid ay maaga palang nagsipag-asawa. Yung iba naman ay nakulong. Hindi ko na alam, Mama Mia, kung dapat ko ba silang kontakin. Ang alam ko rin ay may kinakasamang ibang mama ko ngayon. Hindi ko alam kung nagbago na siya o kung wala pa. Pero isa lang po ang alam ko, Mama Mia. Naging mahinang babae ang mama ko. Sinuko niya ang sarili niya sa isang lalaki na minsan ko ring ginawa. Mabuti na lang at hindi kami nagkaroon ng anak noon ni George. Sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, alam ko dahil naranasan ko, sobra tayong magmahal, sobra tayong magbigay, to the point na wala nang matira sa atin, to the point na mawawasak tayo, to the point na lahat ng meron tayo ay inaalay na natin sa taong mahal natin. Pero lagi nating tatandaan, hindi lahat ng tao ay deserving ng ating pagmamahal. Minsan, kung sino pa yung minahal natin ng labis, yun pa yung taong hindi marunong mag-appreciate ng ating halaga. Yun pa yung taong hindi marunong tumingin ng ating mga sakripisyo at basta-basta na lang tayong lolokohin, iiwanan at wawasakin. Sana kahit wasak ka ngayon, sana kahit nahihirapan ka ngayon ay matuto kang bumangon. Lahat ng mga pagsubok sa buhay mo, sana kunin mo kung ano man ang leksyon na ibinibigay sa iyo nito. Huwag kang matakot. Subukan mong lumaban. Subukan mong huwag intindihin ang feelings mo. Subukan mong unahin kung ano ang sinasabi ng utak mo. Nang sa ganon, iwanan ka man, lokohin ka man, wasakin ka man, ay makakabangon at makakabangon ka ulit. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat, Yula. Grabe naman ang pinagdaanan ni Yula. Yun ang sabi ko sa inyo kanina, sa intro, di ba? Sabi ko nga sa inyo, may mga tao talagang nalulunod. Yung para bang ayaw na nilang umahon. Hindi ko alam kung dapat ba natin silang sisihin, pero sadyang sa tingin siguro nila, yun na ang makakabuti sa kanilang buhay. Sa tingin siguro nila, yun na ang magandang gawin. Gaya ng nanay ni Yula, 'di ba? Ang sa tingin niya, lalaki ang lagi niyang magiging sandalan. Lalaki ang laging sagot sa kaniyang mga problema at mga pinagdadaanan. May mga ganon. So, buti na lang itong si Yula ay nakalabas sa ganong sitwasyon. Pero grabe naman, ano? Grabe yung point na papayag kang dalawa kayo. Yung si Pinky, yung point na pumayag siya na dalawa sila sa iisang bubong. Parang ganun. Open relationship ba tawag doon? Parang masyado naman yata yung open. Parang ano naman. Kayo ba kaya nyo yun? Ikaw ba na nakikinig ngayon? Kaya mo yung ganun? Yung dalawa kayo sa iisang lalaki o sa iisang babae o sa iisang nilalang. Parang tatluhan kayo sa loob ng bahay. Parang ganun. Ay, nako. Parang fantasy lang natin to naririnig, nababasa, napapanood. Parang ganun Parang hindi siya masyadong totoo. Anyways, sa'yo, Yula, I am so glad na nakalabas ka at nakaalis ka sa napaka-impyerno naman talagang buhay na yon. Mala-impyerno talaga ang buhay na yon. Grabe naman yon. Thank God at nakaalis ka doon. At syempre, maraming salamat sa iyo dahil nag-share ka ng iyong kwento dito sa ating programa. I'm sure, sa lawak ba naman ng mundo, hindi namin, 'di ba? Hindi namin alam kung ano nangyayari sa ibang bahagi ng mundo. Kahit nga siguro sa ating mga kapitbahay. Lalo na ngayong panahon na ito na parang wala na tayong pakialamanan sa isa't isa. Parang hindi nga natin nalalaman kung ano nangyayari. Hindi tulad dati na konting kibot lang, alam na agad ng buong baryo kung ano nangyayari. Ngayon parang
Ganun pala siya. May pinagdadaanan pala siya. Tsaka na natin nalalaman kung kailan huli na ang lahat. 'Di ba? Na ano ba tawag ng anong Tagalog ng simba ko? Hindi yung magsisimba ako, hindi yun gano'n. Parang sa amin, parang knock on wood kung sa English, parang gano'n. Sana naman walang mangyayaring masama bago pa natin malaman kung ano talagang mga ganap sa buhay ng ating mga kapitbahay Anyway, sa lahat ng mga katulad ni Yula na dumaan sa mga ganong klase ng mga pagsubok, sa ganong klase ng hirap, grabe naman talaga ang hirap na yan, 'di ba? Sana naman ay malagpasan nyo kung ano mga pinagdadaanan nyo ngayon. At syempre, kung pinagdadaanan nyo ngayon itong problema na Yula, o kung meron kayong friends na dumadaan sa ganitong sitwasyon ngayon, ay nako, i-share nyo na sa kanila itong video na ito para naman malaman nila kung paano mag-survive gaya ng ginawa ni Yula. Share this video at syempre, like nyo na rin para naman dumami-dami ng konti ang ating mga likers at iba pang mga tumatawag sa atin dyan. Hello sa inyo. And syempre, huwag nyo rin kalimutan na kung meron kayong sariling kwento ng inyong buhay, mag-share po kayo. Ayan, ang ating email address po, mamamiacdo0317@gmail.com. At isa pa po sa huwag niyong kakalimutan ay ang mag-subscribe. Kung kayo po ay subscriber na, maraming salamat. Baka magustuhan niyo rin pong magpa-member dito sa ating channel. Bukas po ang ating membership. Ayan po yung join. Kapag subscribe na kayo, may join button na dyan. Instead na subscribe button, join button na po yan kung subscriber na kayo. Pero kung hindi pa po kayo subscriber, subscribe button pa po ang nakalagay dyan. So sa mga gustong magpa-member, go ahead, click nyo lang yan at ililink na kayo kung paano ba magpa-member. Syempre sa ating mga members na talaga namang nag-effort, gumastos para magpa-member dito sa channel natin, maraming salamat sa inyo. Gimaras Girl, Marlia, Giana Shane, Benson Boyser, Smack Dax, Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you sa pag-subscribe at syempre, Happy New Year sa inyong lahat. Pasensya na po replay today and tomorrow, pero magaganda naman po yung mga kwentong pinipili nating ulitin kasi birthday ko today. So, pagbigyan nyo na ako, ha? Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na babati pa pala sa ating mga subscriber na hindi nakalimutan tuloy na hindi pa members dito sa channel natin. Hello ako kay LV Lapot, kay Sagittarius, maraming salamat. Kay Rachel Joy Querber, thank you very much. Ayon. Hi din kay Ed Santos, maraming salamat sa iyong pakikinig. Maraming salamat din kay Jessie Messi. Thank you very much, Chris and Tals. Salamat din sa iyo, Christy Carpentero, kay Rose Eunice, Sandara Undi, Melissa Paulo, Nasha Sher Tolentino, maraming salamat, Jocelyn Damasio, kay Rona Matias, thank you very much, Lorna Aliangan. Hello rin kay Nora Barido Hamandre, kay Abigail Baruzo, maraming salamat at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Thank you so much. I love you all. Ako po si Mama Mia. Magandang araw and ingat po kayo. Bye-bye!